Ilan sa inyo ang nainip? Haha, nabusog, Dok. Hindi nainip na busog kasi nakakain Opo, habang naghihintay at Opo. nakikinig ng magandang mga musika. Okay, so this evening, we are going to cancel uh, our training because mayroong mga miscommunications. Mayroon palang in-expect natin na magpipresent, hindi pala siya na-inform na magpipresent siya. Okay. So, hindi rin siya napadalhan ng materials. Kaya, uh, mag-extend po muna tayo ng isa pang Sabado para next week. Pero ako po ay magpe-prepare na rin po para kung walang dumating mga kapatid, ako yung magpe-present sa mga kulang na mga topics para sigurado na sa sunod na Sabado ay tayo po ay matatapos na nitong ating training. And dahil sa sunod na Sabado ay matatapos na itong ating meeting, wala na po tayong gap na Sabado kasi pagka sunod na Sabado, mag-start na rin po ang ating stress management coaching certification kung saan tayo po ay mase-certify stress coaches, no? Napaka ganda po mga kapatid pag tayo po ay talagang certified tayo sa pagiging coach. Tapos yung interesado na magkaroon ng parang license na card na bibigyan po natin, no? For an additional order. Kasi may nagtanong kung mayroon bang card. So, magpapagawa din po tayong ID, license type na card para sa mga gusto ng card. At para sa okay na po yung certificate natin, uh, hindi na po kailangan magpagawa ng card. Ito po ang ating trainers training na training trainers to train ay kailangan po natin makapag-produce ng isang program, no? Training program para po tayo ma-certify. So, for example, meron ka pong nagawang training program, pwede kang ma-certify pag iyan po ay na-check natin na okay po siya. So, your program will have a rationally bakit yun po ay gusto mong gawin. So, it must have the title of program title, must have a rationale, and the rationale must be needs-based. No? Needs-based po siya. Then, ano po ang kanyang mga objectives? Then, after sa objectives, ano po ang training design niya? Ano po ang coverage? No? Etc. Ano po ba mga kakailanganin? So, sino po yung mga resources, etc. No? So, pagkatapos niyan, ay isasubmit nyo na po mga kapatid para ating ma-check, no, kung okay na. Pag okay na po, then you will get your certificate. Another point mga kapatid, ay kayo po ay makakatanggap din ng certificate of attendance. Yung mga tumusik-tusik lang dito sa ating training, hindi talaga sila regular na nag-attend, ay kung sa Bisaya pa yan, tusik-tusik lang, no? Mayroong certificate of attendance, no? Certificate of attendance. Pero hindi po certification. Iba po yung certificate of attendance, iba din po yung certification. Ang certification, na kumpleto mo yung required hours at saka na-meet mo yung mga requirements. Like for example, kung ano ang mga kinakailangan na
rini-require sa'yo. Katulad na unang-una, siyempre required hours, no? At ang pangalawa, ayun na pong output kung o output as an evidence or proof na may natutunan. At dito po sa certified as a certification natin, ang proof po ninyo ay makapag-produce kayo ng isang training program. So you identify the need, then you design the objectives, you design the program itself, then ipasa nyo, no? So yan po ang ating requirements. Tatlo lang naman no? Tatlo lang naman. Siyempre, doon sa training design, no? Training design ninyo, i-indicate niya na dito i-indicate niya na kung ano ang mga visual aid na gagamitin, sino ang mga speakers, ano ang mga gagawin niyo mga pakulo, like for example, siguro meron kayong mga icebreakers, etc. No? Katulad ng diniscuss na po dito. Hindi nyo nalalagyan doon na training practice. Hindi na, kasama. Yung po'y kasama sa learning po yon. Pero doon sa program, wala na po yon. Na tatlo lang talaga. No? We have the rationale or the need that you have identified. Kaya nga magbibigay ka ng rason. Bakit yun po ay gagawin na training. Pangalawa, what are the objectives? The objectives, siyempre, is to meet the need. Number 3, what is the design? No? Okay, so yun lang naman po. At pupunta po tayo para hindi naman masayang ang inyong pagpunta mga kapatid. Magbibigay lang ako ng special presentation. It's not a part of the training pero related din po sa training na ating ginagawa. No? Standby po dahil pagka 7:45 magbibigay pa ako ng special presentation. Just give me 4 minutes 4 minutes time to fill my stomach. Okay? Sige po. See you at 7:45. You come next time.
kapatid. Tayo po'y magpapasimula na sa ating special presentation. Parang ang hirap anong tawag nito sa Tagalog? Mental block ako Mahirap mag-stop ba? Ano yung stop? Simpleng Tagalog lang na meron yan. Migil pala. Ang hirap tumigil pag masarap ang ulam. Yun ang ibig kong sabihin. Pero dahil kayo po naghihintay mga kapatid, pansamantalang tinigil ko lang muna yung kain ko. Mamaya naman yung part 2. No, part 1 muna. Okay, so meron pa bang mga tao dyan? Parang wala na akong nakikita ng mga tao. Meron po. Madami po. 20 Ah, plus. buhay pa ba ang bayan? Buhay na buhay. Buhay ang bayan, no? Okay, so at least ilan ba tayo? 23 po. 23. Wow, 23. Lahat po kayo 23, pa-screenshots po. Lahat po kayo na 23 na nandito. Kasama ba ako dyan sa 23? Opo. Okay, 22, no? 22. Lahat po kayong 22 ay bibigyan ko ng regalo. Regalong hindi siya maganda, sobrang ganda. Okay, so pa-screenshot, Sir Nards. Maganda. Bigyan natin ng regalo yung mga nagtiyagang maghintay hanggang sa ganitong oras ng 7:48 para makinig ng maiksi lang naman na presentation. Without much ado, I'm going to share my screen with you. Okay, nakikita niyo na ba mga kapatid? Padok, hindi mo po na-share. Ha? Hindi po na-share. Oo nga pala eh. So walang makikita eh. Kasi hindi pa na-share eh. Share natin. Okay yan. Kita na. Loading, Doc. Kapa po, Doc. Oh, parang naghang, no? Naghang. Wow. Naririnig nyo naman ako mga kapatid. Yes, Doc. Yes, Narinig. Doc. Pero loading shares ko. Ayun. Yes, maliwanag. Narinig. Pero ako'y Nandiyan na, naghang dito. Ha? Nandiyan na. Oo, okay na. Nandiyan na po. Basic presentation. Okay, ito'y basic lang naman mga kapatid. Pero katulad ng sinabi ko, related din doon sa ating pinag-aaralan. So what can you read? Basic presentation. Basic Okay. presentation. Right. Basic presentation. Right. Plain, kernel, Ito right po track, basic center. lang mga kapatid. Okay? But anyway, meron din po tayo sabi po sa Bisaya, mapo-po, no?
meron din tayong mapupo kahit ito'y napaka-basic lang na ating ipipresent sa gabing ito. Okay, so dito po tayo sa ating coverage, of course. We'll be talking about how to build confidence, how to engage with the audience, the importance of visual aids, and some final tips and takeaways on our basic presentation. So, unang-unang gusto kong emphasize sa inyo is the power of communication. Kung sinabi ni Ernie Baron na there is knowledge in power or knowledge is power, that knowledge can be obtained, can be received, can be experienced only when it is communicated. So, ang power na yan, the so-called knowledge power, comes also from how it is communicated. If it is not well communicated, then it is not powerful. No. But the way how we communicate, the way how we pass, the way how we deliver the message is very important, because in delivering the message, there is that so-called the power. So I'm going to give you tonight some tips, no? Some tips with regards to how we should communicate, how we should deliver, how we engage the audience, how we are going to use the visual aids, and some other tips. Okay? So, ang communication, which we say as power, no? The power of communication is, I call it as the presenter's amulet. Amulet. Yun po ang anting-anting. Yun po ang nagdadala ng abilidad ng isang speaker. Sabi pa nga ng isa, hindi ko na malaala kung sino yon ang nagsabi, kaya inilagay ko na lang dito anon. But years back, I have heard, not heard, but I have read from a certain magazine, or maybe it was a book, I could no longer remember, but I could remember the impact of the message upon me. Kaya naisusulat ko pa rin iyon kahit hindi ko malala kung sino yung nagsabi noon. Ang sabi niya, it is not the speaker that makes the message great, but it is the message that makes a speaker or a preacher great. Ano ang masasabi niyo nito, mga kapatid? Do you want to interact? Agree po ba kayo sa kanyang sinabi, mga kapatid, na it is not the speaker that makes the message great, but it is the message that makes a preacher great? Okay, na-confuse po ako sa aking memory. Palitan natin ito ng speaker. Kasi actually, preacher talaga yung nabasa ko. Pero since we are not talking about preaching, i-adapt na lang natin itong quotation na ito, and let's make it a speaker rather than a preacher. So it is not the speaker that makes the message great, it is the message that makes a speaker great. Anong masasabi niyo, mga kapatid? Po, Doc. It's really the message Oh, that makes okay. us speak. Okay. Para sa akin, mga kapatid, ito po ay pwede siyang sabihin nating tama. No? Pwede siya sabihin nating tama,
But on the other side, mga kapatid, kahit maganda yung message mo, pag hindi tama ang pagka-deliver mo, hindi maganda ang pagka-deliver mo, matutulog pa rin ang audience mo. Tama? Yes po. Tama. So, mayroon siyang dalawang... Okay. Okay. So, kahit maganda pa yung message, kahit Christ-centered pa yung message, okay? Pero, kung boring naman ang nagde-deliver nito, ay talaga pong makakatulog si Ma'am Mariano. Okay. So, kung ang nagde-deliver, no, ang nagde-deliver ay mahina, kulang ng power, yung sinatawag nila, power delivery, okay, power communication, tutulo lang ang laway ni Sister Dory. No? Bakit? Walang impact. Kailangan natin na mayroong impact. Kaya po importante ang message, importante din po ang delivery. Yun po ang ibig sabihin ng the power of communication. There is the element of the speaker and the element of the message. So, yung dalawa po ay napaka-importante. Kung message lang, pero mahina naman ang speaker, walang impact. Pag ang speaker naman ay magaling, ang message mahina, ay sayang din po ang ating panahon. Okay? Dapat dalawa po ang gumagana, kapatid. So, ang tinatawag nating the power of communication, yun po ay kapangyarihan, at yan po ang anting-anting ng isang tagapagsalita. Kaya ito po yung pag-uusapan natin, mga kapatid. At makikita natin na yung mga nagsasalita, no, ay mayroon silang mga katangian, no, katangian to create a powerful message, and katangian or quality to deliver the message. The power of communication is unparalleled in its ability to shape and transform the world. It serves as the cornerstone of human interaction, enabling the exchange of ideas, emotions, and information. Kaya importante talaga ang message, no? Ang message. Pero importante din ang speaker. Okay? So, in speaking with impact, no? Your ability to communicate, no, effectively will have a lasting impact on your audience. Again, your ability, okay, to communicate. Pagka sinabing your ability to communicate, kasama yon ang paggawa ng message at ang pag-deliver ng message. Kaya mamaya titingnan natin kung ano ang mga importanteng dapat nating gawin na yung tinatawag the power of communication ay talagang ating maranas, at hindi lang tayo po yung nakakaranas, kundi yun din pong ating hinahatidan. Tama ba yung Tagalog ko? Hinahatidan ng message. Okay. So, meaning to say, ang atin pong audience. Kaya ito yung ating babantayan, mga kapatid. Effectively communicating involves not only delivering a message, but also resonating with the experiences, values, and emotions of those listening. Meaning to say, habang ikaw ay nagsasalita, nakaka-relate sila, mga kapatid. Kasi pag ang
ang iyong audience ay hindi makarelate doon sa message, walang impact po ang iyong message. Kahit sumigaw ka pa, kahit tumambling ka pa, kahit ano pang gawin mo doon sa 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 pulpito, umiyak ka, pero dahil it does not resonate with your audience, hindi po relevant siguro ang iyong message, it does not connect with the audience, ay kahit umiiyak ka na, yung audience hindi mo mapaiyak, no? Hindi mo pa mapaiyak, no? Tumatawa ka na, yung iba mahina ang response sa tawa, no? So, ang iba tatawa yung nakagets, pero ay hindi yung iba. Pero pag ang yung message with your delivery ay talagang go hand in hand, sabi pa nga, no? Ay talagang it will touch emotions, touch hearts, no? Then ang mensahe mo ay will be retained in their minds and will be applied into actions. So, yun po ang kaimportante ng tinatawag the impact of communication, which is a dynamic communication. Now, mapapansin nyo dito yung isang tao na sa kanyang pagsasalita ay parang naninirbyos po siya. Kulang po siya ng confidence. Titingnan natin ang tinatawag isa sa mga karanasan ng mga nagsasalita o nagpe-present, at yun po ang tinatawag na nervousness. So how do we overcome nervousness? Paano tayo maka-overcome ng pagkaka-nervyos? Tama po ba? No? Okay. So, Practice. okay, practice. Ano pa ang mga kailangan nating gawin? Para kung hindi man matanggal yan, mabawasan. Alam nyo, isa sa mga magagaling na speakers na aking napakinggan, mga kapatid, ay yung speaker ako yung nag-attend ng isang journalism seminar way back 1980s, in the middle of 1980s. I attended a seminar in journalism, news reporting, writing, because my interest is in journalism. At ang aming resource speaker ay talagang sobrang napakagaling talaga magsalita, mga kapatid. Kayong medyo matatanda na ay siguro matunog ang pangalang Bong Lapera. Bong Lapera. Siya po ay isang radio broadcaster, isang magaling talaga na speaker, mga kapatid, at isang journalist. Pero alam nyo, sa introduction ng pagsasalita niya doon sa aming training, ito po ang sinabi niya na hindi ko makakalimutan, mga kapatid. Kung totoosin, that was around 40 years ago na. Pero hindi ko makalimutan ang kanyang sinabi. Sabi niya, I have been in the television for 25,000 hours in my life experience. Sabi niya, at that point in time, na magsalita siya sa amin, I have been in the television for 25,000 hours, but I have never eliminated nervousness. Alam niyo yung salita na yon, yun po ang nakapagbigay sa akin ng inspirasyon na okay lang pala magkaroon ng nervyos sa panahon ng pagsasalita, no? Ang tawag natin yan, kaba. Okay? Kaba. Bisaya, nervyos. Kulba ba? No? Makulbaan kay nagtindog nimo,
mamusulti, yun po'y natural lamang. Based on the experience of this veteran radio broadcaster, radio and television broadcaster, si Bong Lapera. Okay, so ngayon mga kapatid, bibigyan ko kayo ng mga power tips. How to stand with confidence sa pulpito. Or kahit hindi pulpito, no? In front of an audience. Number 1 is preparation and practice. Tama yung sinabi ni Sister Glenn, ni Brother Glenn. No, practice. Okay, hindi lang po basta practice, kapatid na Glenn. Dapat prepared ka rin. Kasi practice ka nga ng practice, pero ang message naman ay hindi relevant doon sa audience mo as I earlier mentioned. Walang meaning sa kanila, no? Hindi nakaka-connect sa kanila, no? Yun na ang sinabi ko, tumambling ka na, umiyak ka na, tumawa ka pa, hindi pa rin sila naantig ng iyong mensahe. Why? You did not prepare something na that will connect with your audience. So, dapat hindi lang po basta practice, no? Pero ito po, when you are prepared and you practice, yan po'y kasama doon sa ating training. Isang ano yun yan, isang presentation yan yung tinatawag pagpa-practice. No, isang speaker yung naka-assign doon. No? Sino ba yung naka-assign doon sa pagpa-practice? Si Ma'am Kalim, di ba? Okay, na-deliver na po yan ni Ma'am Kalim. So, preparation and practice. Yan po ang napaka-importante. When you are prepared and you have practiced what you prepared, ay magkakaroon ka ng confidence. And when you have that confidence, to stand in the audience, ang nervousness mo, no? The nervousness, ang pagka-nervyos mo, ang pagiging nakakabahan ay mababawasan po siya. Okay? One of the most effective ways to overcome nervousness is through preparation and practice. Whether you are giving a presentation, participating in a meeting, or facing a challenging situation, being well prepared boosts your confidence. Okay, number 2, embrace imperfection. Okay. So, basahin ko muna itong notes natin kasi kuminsan nauuna tayo eh. Okay, recognize that it's okay to be imperfect and that everyone experiences nervousness. Rather than viewing viewing nervousness as a weakness, see them as a natural part of growth and development. Okay. So, ang ang karanasan ng tinatawag nervousness, okay lang po yan mga kapatid. Kasi ang reason naman bakit nininervyos tayo o isa din ang tinatawag pagkakamali. Iniisip natin na baka kung magkamali, no, sa aking delivery, baka hindi ito tanggapin ng aking audience. Marami po. Baka meron silang later itatanong sa akin na hindi ko masasagot. No? So, yun po ay may ibsan. No? When you embrace imperfection. Nobody is perfect. Every one of us ay nagkakamali. No? Kaya, kung minsan, ay yung iba, pag binibigyan ng part na magsalita, hindi tinatanggap. Bakit? Takot daw sila na humarap sa audience. Nasabi pa nga nila, I'd rather hindi ko alam kung talaga ito ay totoong sinabi ni Napoleon Bonaparte, pero sabi ni Napoleon Bonaparte,
I'd rather face the barking of the cannons rather than to face an audience. Okay. So, yun. Hindi pala audience. Rather than to face a woman. Okay. So, isang tao lang yan. Babae. So, takot na siya. Okay. Pero, siya po ay isang magaling na general, army. Okay. So, wag po kayo mag-alala mga kapatid. Lahat po nagkakamali. No? Lahat nagkakamali. So, pag nagkamali ka, it's okay. Just embrace imperfection. So, pag meron kang ganoong thinking mga kapatid, ay mababawasan, may ibsan ang iyong nervyos sa paghaharap sa audience. No? Pero huwag naman pong hindi ka maghahanda kasi embrace imperfection nga eh. Iba namang kwento yun na hindi ka naghanda dahil naging filosofiya mo na ang tinatawag embrace imperfection. No? So, kailangan maghanda pa rin. And at the same time, ready. Pero ang pag-iisip mo, magkamali man ako nito, okay lang. Lahat naman nagkakamali. So, yun po ang nakakatulong sa atin na babawasan ng ating nervyos. Okay. Number 3, take a few deep breaths. Okay. Ginhawag lang. Bisaya pa. No? Ginhawag lang bago magsalita. So, isang technique po ito mga kapatid na aking pinapractice din, no? Okay. Sometimes iba-ibang audience, iba-iba ang resulta, iba-iba ang epekto sa iyo. So for example, naimbitahan ka, ibang audience na. Siguro sobrang laki ng audience. Okay? Medyo kakabahan ka. Ang ginagawa ko mga kapatid, humihinga po ako ng malalim. Mga 5, no? 5 paghinga, no? Para dahil nakakatulong siya na na mawala yung kaba. I remember one time the speaker coming from the US was admitted to the sanitarium, and he was supposed to be the speaker at the hour of worship sa aming school sa Central Philippine Adventist College. At nang malaman ng church pastor na hindi makakarating dahil na-admit sa sanitarium for an emergency case, sa school mga kapatid, wala namang faculty na tumatanggap ng orada, no? So ako ang nilapitan ng church pastor and requested me to speak at the hour of worship. Tayo naman po ay handa mga kapatid. So I was just a student even at that time. So sabi ko, opo, okay po. Then I took deep breaths. Kasi kinabahan din po ako, mga kapatid, no? Okay. So, yun po ang mga techniques dyan, mga kapatid. Deep breathing is a powerful technique to manage nervousness and promote a sense of calm. When facing a stressful situation, practicing deep breathing can help regulate your body stress response and reduce anxiety. Okay? Yung mga anxiety o tinatawag fear of the unknown ay bigla lang yung dumarating eh. Pero hindi mo naman alam bakit nervous ka, bakit ka kinabahan, no? So take deep breathing, no? Take deep breathing. Ay nakakatulong po 'yan para ma-relax po tayo at makagoon, lalo na sa ating appointment as speaker. Selecting visual aids, enhancing your presentation. Hindi ko na ito masyadong emphasize mga kapatid dahil ito po tinalakay ng magandang pagkatalakay po nito ni Sir
ni Sir Adin, no? Okay, ang masasabi ko lang mga kapatid, when you prepare a PowerPoint presentation, huwag niyong ilagay halos lahat ng aklat doon sa isang page, no? Yun po ay yung po sinabi ko ay naman, exaggeration lang yan, no? Pero may mga gumagawa kasi ng mga slides na ang slides nila ay sobrang puno no? When the ideal is only 7 by 7. Pagka sinabing 7 by 7 mga kapatid, 7 lines, 7 words. Yun po ang ideal per slide. Okay. So, tingnan mo itong slide ko dito sa slide transition. Ilang words meron? Selecting, visual, aids, enhancing your presentation. So, ilang words? 6 lang po. No? Ilang lines? 3 lang po. Okay. Yung iba kasi ay punuin talaga nila yung isang slide. No? Para bagang may bayad ang mga slides pag gumawa, nababayaran nila, kaya tinitipid yung slides. Huwag magtipid ng slides, kapatid, no? Na isang libro, ilalagay mo na nila sa isa lang na slide. You create slides. Gumawa ka ng 10, 20, 30, 50, no? Basta huwag lang na sa isang slide ilagay mo lahat. Then, play on space, no? Dapat, huwag kang manghinayang. Sabihin mo, may space pa dito, pupunuin ko ito, lalagyan ko. Hindi na, no? You go to the next slide. Kasi, pag pinuno mo yung yung slide, yun ang sinasabi ko, parang nagtitipid ka Bakit? Ang sunod na slide, may babayaran ka ba? Napakamahal naman ang slide mo at tinipid mo. Okay. So, yun po mga kapatid, no? Okay. So, ayun po yung na-discuss na, kung tiningnan nyo yung maigi yung yung presentation ni Sir Adin, napakaganda po, no? Naglagay lang po siya ng ibang mga so yung mga 7 words, no? 7 lines. Yung 7 lines na yan, wala nang mga text Pero ako ay mahilig ako maglagay ng text pero hindi ko pinupuno because the text enhances din sa atin at tayo ay nagbabasa naman, no? So, ilimit ko lang ito and then let's go to another tip, no? And that is engaging the audience. Paano mo ba ma-engage ang audience, no? One way na ma-engage mo ang audience is tama yung message mo, relevant yung message mo, it connects with the audience. Yun po ang yun po ang pinaka basic, no? Pinaka basic requirement ng isang lecture, ng isang message. Okay. Now, another point bukod doon sa message na sinasabi ko, no? You make eye contact with your audience to create a sense of intimacy and involvement. Ang iba pa nagsalita doon nakatingin sa sa roof. Ano ba yung roof? Bubong, no? Doon nakatingin sa bubong, doon nakatingin sa gilid, hindi tumitingin doon sa tao na kinakausap niya or na binibigyan niya ng mensahe. Iba mga kapatid ang impact if you look into the eye of the person because it really connects. That is one way to engage with your audience. Make eye contact. Huwag pong mahiya. Now, isang technique para hindi ka mahiya kung hindi mo kaya makipag eye to eye, don't look into the eye, no? And yet it is just the same as if you are looking into the eye. If tumingin ka sa kanyang noo, no? Tumingin ka sa kanyang noo. Kung hindi mo kayang makipag sa waray, ang tawag doon makipagharong, no? Yung eye to eye talaga, no? Kung hindi mo kaya ang kanyang mga mata,
doon ka tumingin sa noo, in between, sa dalawang mata, doon sa taas-taas lang ng ilong niya. No? Okay, so yun po ang technique dyan para mo ma-exercise ang tinatawag eye contact technique. Then another point, no, dapat meron kang mga tinatawag na mga anecdote. Okay, basahin natin. We've related or relatable stories into your presentation using narratives that make your message memorable and impactful. Yun po importante ng anecdote, no? Alam niyo ba yung kung anong anecdote? Anecdote is a short tale, no? Maiksi lang siya na kwento. Hindi yung mahaba pa yung kwento kaysa message, no? Makita mo may mga nagbimensahe na puro na lang kwento, no? At ang haba-haba pa, no? So dapat ang kwento ay isang paraan lamang para ma-drive mo yung point mo. And the best is the anecdote as it was defined. Anecdote is a short tale. I learned this in high school pa ako, mga kapatid, nang ito po'y itanong ng aming teacher sa English at nagkwento din siya na sabi daw ni Juan, sabi daw ng teacher, Juan, Maria, what is an anecdote? Tapos sabi naman ni Maria, Ma'am, an anecdote is a short tale. Very good. Sabi naman ni teacher, Juan, give me an example of anecdote. Sabi naman ni Juan, Ma'am, our dog has an anecdote. Kasi iba yung pakinig niya sa tale. Okay? So, number 3, encourage questions and provide thoughtful responses to enhance audience participation. Of course, hindi na ito masyadong applicable panahon sa hour of worship pag nagde-deliver ka. But if you are giving a lecture in an ordinary or kahit anong seminar presentation, pwede ito, mga kapatid. Pag nasa pulpito ka sa panahon ng hour of worship, you can still ask questions, pero do not wait for the answer. No? Parang lang ng kanilang mind. Parang pamukaw lang ng kanilang mind. Panggising lang sa kanilang mga pag-iisip. Baka nga ang pag-iisip nila sa panahon na yan ay nagta-travel na sa ibang bansa. No? So encourage questions and provide thoughtful responses to enhance audience participation. Another point, mayroon tinatawag na mga polls, mga surveys to gather audience opinions, promoting engagement, and making sure that the audience feel involved. You can use this panahon ng inyong mga presentation, sa inyong mga seminar. Meron kang kunting pabuto. Okay? Tama ba yung Tagalog ko? No? Yes. Yun na, magbubuto-butuhan sila sa pamamagitan ng papel. So, may engage mo sila. No? May engage mo sila. Bakit? They will be doing. No? They will have something to do. Okay. O gumawa ka ng survey. Okay. So, kahit na lang sa pag-start, kung minsan, pag-training talaga, ang start natin is pre-test. No? After sa training is post-test. No? Sa pre-test pa lang, engaged na sila. Pero, not necessarily nga sa pre-test lang. No? Kundi, kahit sa gitna pa, you can make a lot of ways just to engage with your audience, and making polls and surveys during the training ay isa ito. Okay? So, let's go to the effective delivery techniques. Okay, ito na. No? Ang pamamaraan ng pag-deliver. Paano ba? Tumbling. Okay. Tumbling po ba tayo sa ating audience? Okay. So, ang technique
ng pagdi-deliver mga kapatid ay isang paraan na talaga pong napaka-powerful nito, no? Kasi po ang pagdi-deliver ng yung lecture sa yung message ay marami pong mga style at yun po ay ang pamamaraan ng inyong pagsasalita, no? At saka sa tono ng inyong pagsasalita. So this is about varying pitch, no? Tone and volume to convey emotion, emphasize points, and maintain interest, no? So, mayroon akong nag-comment, I think it was my teacher, if I can still remember. Mayroon daw nag-preach, no? Talagang napaka-dynamic ng kanyang preaching. At sabi daw po ng sabi daw ng isang doon sa audience, "Preacher, please don't shout, no? I can hear you." No. Isa po 'yan sa mga comment ng iba na pag nagsalita ka raw, hindi mo tataasan ang iyong boses, no? Yun po ay sa kanilang perspective din mga kapatid, no? Mayroon ding preacher na puro na lang sigaw ng sigaw, no? Puro na lang simula sa pag-start ng kanyang preaching hanggang matapos siya sa kanyang preaching, napakataas ng kanyang tono palagi, no? Sa mga expert na sa sasalita mga kapatid, no, sa pulpito ay mayroon tinatawag varying pitch, no? Hindi po kayo isang pitch lang. Malakas nga yung boses mo, pero pag hindi po siya nagve-vary ay wala din po masyadong impact. So, pitch variation, tone inflection, volume control. I like the preaching of Pastor Vocala. Alam mo, pag si Pastor Vocala ang nagpe-preach, mayroon pang pabulong-bulong yan eh, no? Siyempre malakas naman kaya may microphone eh. May pabulong-bulong, tapos biglang tumataas ang boses, tapos mayroong palumanay. So yun po ang pamamaraan mga kapatid. Di po ba? Hindi lang po yung firme volume, no? Ng pagdi-deliver. So, nagbe-vary po ang tono. Okay. So, like for example, yung kwento. Yung kwento, nakwento ko na yon dito sa one of our classes. Gusto ko ring ikwento. Kasi example ito sa varying ng voice. Okay. So, meron daw isang nightclub, no? Nakapunta na ba kayo ng nightclub? Okay. So, meron daw isang nightclub na ibininta ng may-ari dahil palugi na. Tapos, ang nakabili, isang grupo ng mga Christian believers. Alright. Now, dahil sila nakabili, yung nightclub na yon, kinonvert nila at ginawang simbahan. Now, ang may-ari ng nightclub, mayroong isang talking parrot, no? Talking parrot. Perico Picoy, yung sabi nila, no? Talking parrot na ibinigay na lang din ng may-ari ng nightclub doon sa nakabili na mga group of Christian believers. Okay. So yung parrot doon pa rin sa kanyang pwesto. Now, sa panahon ng ng dedication na ng simbahan, maganda yung paggagawa ng program. Tapos, ang unang pumasok ay yung mga elders. No, mga elders. Ay, talagang gagwapo ng mga elders. Maganda mga suot. Pagpasok ng mga elders,
Sabi daw ng Perico Picoy, yung talking parrot, sabi ng parrot, "Wow, new managers!" Sabi ng parrot, mga bagong mga managers, new managers! Tapos pumasok na naman ang mga ang sunod na pumasok yung choir, no? Choir, kakagda ng uniform. Na-excite naman yung Perico Picoy. Yung talking parrot, sumigaw naman ang parrot. What? New singers! Then, ang sumunod na pumasok ay yun ng mga members ng simbahan. Nagsalita na naman at sumigaw yung parrot. Sabi niya na, "Oh, the same customers." The same customers. So, yung palang mga ano na yun, yung pala yung mga members doon na iba ay pumapasok pala sa nightclub na yun. So, yan po ay sample lang na pag nagkwento tayo, meron yung mga variations ng tono, hindi lang sa kwento kahit sa delivery. Di po ba? Hindi lang sigaw ng sigaw, "Behold, Jesus is coming soon." Hindi lang pirmi ganun, mga kapatid. Pwedeng depende sa emphasis mo, tataas yung tinatawag inflection of voice, no? Tataas, bababa. Okay? Volume control. Another point, yung tinatawag body language, no? Lalo na sa, pag ikaw ay preacher, no? Dapat hindi ka nakapako sa pulpito. Yung iba ay parang kandila na itinirik sa pulpito eh. No, hindi na maalis-alis. Hindi na diyon na lang talaga simula sa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Okay. Ayan doon lang nakapako sa pulpito. Dapat tayo po ay hindi nakapako sa pulpito. Lalakad-lakad ng konti, papunta naman sa kaliwa, pupunta sa kanan. So, at ang ating katawan ay sumasabay doon sa ating pagsasalita, no? There is that body language. Importante yung tinatawag gestures, mga kapatid, no? Okay. Kung minsan nagsasalita tayo doon sa langit, tapos ang kamay natin dito, nakaturo sa lupa, no? So ang ating salita langit, tapos ang kamay nasa lupa, napunta sa lupa. Okay. So, yun po ang mga gestures natin, importante po yan. Kaya pag ikaw ay hindi naman sabihing malikot sa pulpito o sa entablado, dapat gumagalaw. Pumupunta sa kaliwa, pumupunta sa kanan, yun po ay may epekto. Ang tawag dyan, mga kapatid, neuro-linguistic impact, no? Kasi po nasusundan ng tao at yung kanilang connection sa iyo ay anong tawag nito? Ay mas lalo siyang umiigting, nagiging intense po yung connection ng audience at ng speaker. Okay. Pero dandahan din po sa mga expressions mo, no? Okay. So yun po ang mga technique sa pagde-deliver, mga kapatid. Ako po talaga pag nag-preach, mga kapatid, ay sabi pa nga ng iba ay lahat na lang ng lugar sa pulpito ay napupuntahan no? Dahil gusto kong dalhin yung mga mata ng audience. Kasi kung nakatutok lang sila sa isang direksyon palagi, ay malaki ang possibility na aantukin sila. But when you move on to the right, you move on to the left, okay, then
ang mga mata nila sumusunod sa iyo, na-exercise at hindi sila aantukin. So, yan po iilan lang. Okay. Then, sa mga lektura mga kapatid, ay kailangan natin ng after sa ating lecture, meron talagang Q&A, no? Q&A portion. Kasi lalo na sa simbahan mga kapatid, mahilig sa Q&A. Kahit out of topic, no? Nagtatanong. No? Kung gusto nila pag sa simbahan, pagkahapon, ikaw ay guest, mayroong Q&A. Okay. Yan ang gusto nila. At ang tanong nila, lahat na. Okay. Ang nakakatuwa mga kapatid, no? Ito po yung reality. Tanong nila sa isang guest na speaker. Okay, tatanong nila yan. Pagkasunod na buwan, another guest speaker, the same question ang itatanong. Pagkasunod na buwan, ang itatanong, the same question lang. Ulit-ulit lang naman yung mga question. No? Parang walang katapusan. No? Basta lang mayroong tanungan. No? Kaya papansin mo, ang mga Q&A ngayon, magtatanong parte sa pagka-Diyos ni Kristo, pagkasunod na guest, iba naman na guest speaker, ganun pa rin tanong, tungkol pa rin sa ka-Diyosan ni Kristo. No? Pagkasunod naman, ay ganun pa rin. No? Pero, ang the point dyan mga kapatid, no? The point is, talagang ang audience ay gustong magtanong. Kaya anong gagawin natin, no? Para malagpasan natin ang ganitong ang mga anong tawag nito, pagsubok ng isang speaker. Okay. Know your material in advance, no? Okay, dapat alam mo ang iyong stuff. You know your stuff, no? Alam mo ang iyong topiko, no? Ang iyong tema. Okay. Tapos, mag-isip-isip ka na ano kaya pwedeng itanong nila dito. Ano, you anticipate the common questions. Ready ka na. Nakahanda ka na. Pag nagtanong sila, that's already, ano na lang po yan, chicken na lang para sa'yo. Then, rehearse your responses. Okay. Hindi lang po na, you do it with your mind, practice it with your words. Basta huwag kang magpa-practice pagsasalita nung nandoon ka sa labas. Kasi pag wala kang hawak na cellphone, iba na yung sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo na nagsasalita ka tapos ikaw lang mag-isa, no? So yan po ang mga technique mga kapatid. Ako po yung matagal na sa pagsasalita pero pag mayroong mga nagpa-practice pa rin ako, no? Nagpa-practice pa rin ako sa aking higaan. Pinapractice ko pa yon mga words na lalabas sa aking mga bibig. Kasi importante yon. Okay? Another point is you have to maintain your huwag kang you have to maintain your composure during the question and answer session, no? Huwag kang magpapahalata na natataranta ka na lalo na pag bago ang tanong para sa iyo. Ang technique diyan, be humble at sabihin mo kung hindi mo talaga alam, sabihin mo ay bago sa akin yung tanong mo kapatid no? Okay, di bali yun po'y pag-aaralan ko, no? Kasi sa ngayon ay bago yan sa akin at wala pa talaga akong isasagot. Huwag kang sumagot ng pataka lang sa Bisaya, no pataka. Yung gising-gising, no? You're just gising with your answer, mahalata ka, wala ka talagang alam. Okay. So, don't simply guess. Ito po yung mga technique mga kapatid, no? Stay calm. Kalma lang, relax, no?
huwag yung mararatol ka, no, dahil lalo na malakas ang boses nung nagtatanong. Then, makinig ng mabuti. Kasi ang problema, hindi ka makasagot dyan pag hindi ka makinig ng maayos, no? So pause and reflect, no? You think a little bit, then answer, no? Maintain eye contact, na huwag kang iiwas doon sa mga mata ng nagtatanong sa iyo at tumingin ka doon sa kanyang noo kung hindi mo kaya ang mata. So, yan lang po mga kapatid. At dito po tayo sa final tips and takeaways. Una, you must be consistent sa iyong pag-re-rehearsal before you present. No? Re-rehearse mo, tapos titingnan mo para if possible, kung hindi mo memorize, no, you are familiar. At mahirap din po kasi pag memorize, pag nakalimutan mo, tapos, no? So, kaya rehearse lang ng rehearse, kapatid. Pangalawa, you refine your delivery style. Practice, no? Tapos, pwede kang mag-invite ng mga kaibigan, pare, friend, amigo, no? Mag-deliver pa ko ng isang lecture sa University of anong university doon. Sabi, pwede bang pakinggan mo ako? Can you give me time? Because I'm going to make a practice para meron kang mag-kritik sa'yo, no? Okay. So, sa pagde-deliver mo, yung timing ng pagsasalita, yung pacing, no? Hindi yung ratatatatap na lang ng ratatat, no? Okay. So, timing, may pabilis, may mahina naman, pero at least may pacing din. Ang tono mo at ang emphasis mo sa mga punto, no? Like for example, nagbabasa ka, no? Like for example, a quotation. So sa quotation, kailangan na bibigyan mo ng diin sa pamamagitan ng iyong tono yung mga points ng quotation na gusto mong stress ng mabuti. For example, yung sinabi ni Ellen G. White, the mastermind in the confederacy of evil is ever working to keep out of sight the words of God and to bring into view the opinions of men. So, ganun po mga kapatid, merong mga inflection of the voice. Merong rise and merong pagtaas at saka pagbaba, no? Ng iyong boses, no? Okay. So another is the timing, no? And transition. Importante ang transition mga kapatid. Kasi parang yan no? Parang bigla ka lang napunta sa isang punto na hindi ka naman nakapag-bridge. Pumunta ka sa kabilang ibayo, hindi ka dumaan ng bridge. Dapat may bridge para smooth lang po siya. Seamless kumbaga, no? Okay. So, yun po. Aim for seamless and professional delivery. Then, okay, nasabi ko na ito no? So, yan lang po mga kapatid, no? Thank you very much. And may the short presentation has given you ideas, tips, na ma-improve ang ating pamamaraan sa pag-deliver ng ating speech, ng ating message na effective and powerful. Okay? So,
Diyan lang po tayo mga kapatid. Ang ating oras is 8:45. So umabot din po tayo pala ng isang oras. No? Okay. Parang matahimik ang ano eh. Thank you, Doc. Thank you so much, Matahimik Doc. ang mundo. Parang wala ng tao. Thank you, Doc. Madami po. 26 po. Nakikinig lang, Doc. Thank you. Nakikinig pa po. Meron bang natutunan mga kapatid? Opo, marami. Marami po. Bitin, Doc. Na-review ka. Hirap pala nung bitin eh. Kasi ang bitin, nangangagat yan, ma'am. Okay, so hindi ko na po kayo i-hold para makatulog ng maayos or makapag-prepare ng inyong mga assignments para bukas. No? Kasi tuloy-tuloy lang naman po yung ating klase. Kung wala na po kayong question, wala na rin po akong question. Pwede na po kayong mag-exit. Tapos at least naka-screenshot na po tayo para doon sa bibigyan ko ng regalo. Doc, pero pwede pa pong magtanong. Pwede naman eh. Anong tanong mo, ma'am? Alright, thank you po. Kasi po, di ba sabi nyo, i-avoid yung sigaw ng sigaw or yung laging mataas ang pitch. Di ba po, yung parang yung mga sinaunang pastors natin, ganun yung style nila. So, ibig sabihin po, hindi yun advisable na parang kumbaga, obsolete na yung ganong style po. Yes po, oo. Huwag Okay. palaging sisigaw ng sigaw, no? Oo. Oo. May Sigaw. pastor pa rin ganun ngayon. Na hindi naman bawal, pero yung pag-start palaging high pitch palagi hanggang matapos high pitch. Opo, may audience nga po ako minsan sabi, bakit yung pastor ninyo ganyan? Parang galit. Bagano lang, tataas lang yung boses mo for certain emphasis, pero bumaba naman, kailangan bumaba naman. No? Habang hindi pa, para lang ang tawag naman dyan ay inflection of voice. Meron din po na Doc, meron din kami narinig speaker. Yung pronunciation niya sa English, trying hard po mag-English. Alam naman ng mga tao kung ano naman yung level ng niya. Talaga pinipilit pa mag-English. Tapos karamihan ng audience, halimbawa Tagalog, puro English pa ang ginagamit. Salita, di ba mas maganda po pagka kahit PowerPoint po, mas maganda kung ang audience mo ay Tagalog o kung anong langwahe, dapat mas maganda yun ang gamitin. Di ba? Kaya minsan kapag ang karamihan sa audience ay hindi naman nakakaintindi ng English sayang yung oras sila sa hindi nila nakaintindi. Okay. Tama naman yan. Pag nag-English, siguraduhin muna na tama yung pag-English mo. Kaya nga sabi, mag-invite ka ng colleagues. Di ba? Invite your colleagues. Invite your friends. Ano pa ang para makinig sa'yo. Kaya lang, kung minsan, yung iba, walang din panahon makinig sa'yo eh. Although, siguro sa lahat ng mga aklat, mga lectures, mga seminars, ay talagang nag-a-appear yan dyan na suggestion na mag-invite ka ng kaibigan, audience, makinig sa'yo para mag-critic.
Ah, yan Doc, may isa common pa pong knowledge. question. Sige po. Um, Meron po ba tayong limitation sa pag-joke pag yung sa divine worship tayo nag-i-speak? Minsan kasi parang hindi na mabigyan ng difference yung divine worship sa ibang ibang uri ng worship kasi parang nasasabi na parang parang joke time pa din. Meron po bang tip or mga dapat na words na gamitin? Sabi, yung tinatawag, may pag mag-crack ka ng joke, ay yung yung hindi naman joke na below the belt, hindi naman joke na mga murahin, no? So, yung lang, insakto lang, katulad kay katulad kay Mrs. White, no? Na medyo habang nagsasalita si Mrs. White, doon sa likod yung anak niya kasi kasama sa participant, pumipikit-pikit ang mata. Tapos sabi ni Mrs. White, nakalimutan kong pangalan ng kanyang anak. Sabi niya, sabi natin Willie, no? So, alam niyo mga kapatid, nung maliit pa ito si Willie, palagi ko itong pinapapunta dito sa pulpito at pinapatulog ko rito. So, mga ganun, mga crack lang. Siyempre, alam niyo naman Okay Amerikano, po. ang Parang ano lang Amerikano, siya. Hmm. pero it was a joke, no? It was just a joke, no? Opo. She was cracking a joke. Pero ang Amerikano kasi, hindi katulad ng Pilipino. Ang Pilipino, kailangan talaga na ano ang joke mo para tumawa. Sa Amerikano, mapapansin mo kunting lang, hindi ka nga pag nakinig ka sabihin mo, tumawa sila hindi naman yung nakakatawa di ba? No? Pero sa kanila, mabilis lang silang mabilis lang silang patawanin kahit yung mga kunting mga bagay lang na sa atin ng mga Pilipino hindi nakakatawa pero sa kanila nakakatawa na. So, yan po ang no? Mm. Dok, So, dagdag Thank ko you lang po. po dun sa hindi lang joke, no? Na magjo-joke ka. Dapat, if it is an anecdote, it drives, no? Mayroong lesson ba, no? Meron kang punto na gusto mong i-drive. Meron kang punto na gusto mong ipunto. Dok, di po ba yung meron kasi yung mga old school o lumang style nga ng mga nagsesermon, isang text lang ang gagamitin, tas puro anecdotes. Tas ang kadalasan pa nga yung bang hindi makatotohanan o hindi totoo yung mga example na ginagamit. Advisable ba yun sa divine service message? Hindi naman na puro ka lang kwento, walang kwenta, no? Dapat ang kwento mo may kwenta, no? Kasi pag walang kwenta, di bumaba ka na kung isa lang talata mo, no? Pero kung ang talata mong isa ay expository sermon naman, katulad ng itinuturo natin dito, no? Siyempre, mapapalawak mo yun kahit isang talata lang yun. No, mag-ibigay ka lang ng exegetical sermon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ano lang naman yan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isang talata lang yan. Pero pwede yung tatlong ulit na i-deliver mo yan, no? So depende sa talata, kapatid, kung hindi naman exegetical sermon, hindi expository, talagang binasa lang, tapos na. Yung iba, puro na lang kwento, no? Oh. Tapos yung iba, pag kwento, hindi pa related.
basta makapagpatawa lang. So hindi advisable. Tungkol naman doon sa mga sa mga kwento na sabi nila hindi sorry. Tungkol sa mga kwentong hindi makatotohanan, sabihin nila na ito man pa mga kapatid ay hindi po ito totoong nangyari pero gusto ko lang i-share sa inyo because there is a moral that I want to drive. No? Pero alam mo namang hindi kwento, hindi totoo yung kwento. Pininto mo, parang pininto mo na papaniwalain sila na totoo yung pangyayari. Hindi naman po. Hindi naman po maganda. No? Gusto lang po nila na nagpapatanawa na nagpapatawa. Kasi may mga audience na gusto active sila sa alive sila sa nakakatawa yung sermon kahit walang laman. Yung parang kung wala kayong natutunan o walang sa spiritual growth. Baka hindi na i-worship yun. Parang politicians ba? Na-miss sense of humor po. Gusto lang magsalita. Gusto siya ng mga tao. Pero pagka nagiging malalim ka na sa spiritualidad, makikita mo kung may laman talaga yung sinasabi ng speaker o wala eh. Okay, so meron pa bang gustong magtanong dyan? Doc, regarding sa training design, Opo. ano yung problem related lang sa chaplaincy o anything? If possible, sa chaplaincy. Pero kung walang maisip parte sa chaplaincy, okay na lang kahit ano na basta maging example lang siya ng maging tawag nito, maging project ng ating training na pag-design tayo ng training program. Okay Pero po. ang training natin kasi is yung may impact sa sa chaplaincy. Pero kung wala, kahit saan, basta educational, okay lang para maging project. Okay po, Kop. Noted po, noted. Salamat. Okay, so thank you very much guys. And bigyan na natin ang panahon sa ating closing prayer. Sino bang pwedeng manalangin? Hindi pa tayo nakapag-opening prayer kanina. Diretso na lang tayo. Hindi tayo, nag-opening prayer ba tayo, Ma'am Sherlyn? Hindi ko po matandaan. Siyempre, Hindi po. matanda na talaga. Hindi matandaan, no? Okay. So, i-request po natin si Brother Moises kasi magandang mag-pray si Brother Moises eh. Let's pray. Ama naming nasa langit, kami po'y papasalamat na naman at pagkinig na kami ng inyong mga turo galing kay Doc at kami po'y pasalamat at madami na naman kaming natutunan kung paano magsalita sa paano ibigay ang tamang pagsalita at para matuto rin sa mga iba, kami din po matuto. Alam, Panginoon namin ito, kami po naway gabayan mo kami sa aming pagtulog, naway
bigyan mo kami ng magandang pagtulog at may bigyan mo din si Dr. Ray ng kalusugan, yung bigyan siya at bigyan ng katulan galing sa inyo. Akong panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you very much, everyone. And good Thank you night. so much po. See you tomorrow. Good night po. Thank you. Thank you po. Good night. Thank you po. Good night, everyone.